Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat. Mapagpalang linggo sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Glory to God sa napakagandang pagsamba at pagpupuri na pinapare ng ating worship team. Amen. Indeed, God inhabits the praises of His people. Amen. Kaya magandang umaga sa ating lahat. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Linggo na naman, isang pagkakataon at oportunidad na naman na tayo ay makasamba sa Kanya. At ulitin ko lang lagi ko sinasabi ito, paalala ko lang sa bawat isa. Ito po ay Sunday, pagsamba kay Lord. Dapat ang ayos po natin ngayon ay nakaayos pang samba po tayo as AP at inside our church buildings. Amen. Wag mo natin i-treat ito lightly. Wag mo natin i-treat ang live streaming na ito casually. Dapat nag-prepare po tayo. Yung ating consecration ay nakabuhos po dito. Lagi ko sinasabi, kung may ginagawa po kayo, tigil niyo po muna. Lahat po, umapo po tayo sa harapan ng Panginoon in the presence of God. Diyan po sa loob ng tahanan ninyo o saan man kayo naroroon. Yung spirit of worship po talaga ay iano po natin sa Panginoon. Kaya glory to God, para po maranasan natin pare-pareho ang ating Panginoon. Amen. Palapakan nga natin ang napakalakas ang ating Diyos na buhay. Lagi ko po sinasabi, laging kalooban ng Panginoon ang susunod. With the things, kung ano nangyayari po sa paligid po natin, mukhang hindi pa po magaganap. Mukha lang po magaganap yung desire natin na tayo po makabalik sa ating church. Kasi nga lumalala po ang situation po sa ating bayan. Actually, gaya na nabanggit ko po nung nakaraan, meron pong balita na if by July 31 ay umabot na po ng 85,000 ang infected ng virus, we might revert back to modified, yung MECQ, modified enhanced community quarantine. Medyo mahigpit po yun, bawal na naman yung mga jeep, marami na naman pong ipasasara. Hopefully, wag po mangyari yun. Pero as of yesterday, nasa 78 or 76,000 na po yata yung infected. Hopefully, wag po sana, at least i-maintain na lang po itong GCQ. Kaya lagi ang panawagan ko po ay tayo po, gawin po natin yung part po natin. Sumunod po tayo sa hinihingi ng gobyerno. Hindi po para sa kanila yung para po sa atin. Amen, let us do our part para makatulong po tayo in containing the spread of this virus. Amen. Kasi kung magiging matigas din po ang ulo natin, pipilit natin yung gusto po natin, tayo rin. Matatagalan po tayo makabalik sa church. Amen. Yung gusto natin makabalik sa church, hindi po magaganap yun. Although, maganda naman ang ginagawa ni Lord sa live streaming. Ako, nag-enjoy po ako sa live streaming. Kahit mas marami po akong ginagawa. Pagka ganito, araw-araw ako nagtuturo. Pero siyempre, iba pa rin po yung nandoon tayo sa loob ng ating bahay-sambahan. I miss going to church. I miss preaching in the pulpit. I miss going to mission. I miss doing mission work. Actually, ngayon po ay anniversary po ng church po natin sa Giwan. Kausap po si Pastora Norma kahapon at napag-usapan na po namin yan 3 weeks ago na humingi siya ng permission kasi talagang hindi nga po tayo makakarating doon. Tinuloy na po nila yung anniversary at kahapon nagpadala nga siya sa akin ng video nung place na paggaganapan ng ating anniversary sa Giwan. Ngayon po, itong oras na ito, nag-anniversary po sila. Namimiss ko po yun, supposed to be, dapat nandun po kami ngayon. Dapat ako po ulit ang speaker sa anniversary natin doon. Sabi, namimiss ko po itong ganito na pinagagawa ni Lord sa atin. But I do believe for a very powerful purpose, inalaw po lahat ni Lord ito. Amen? Kaya if we want to go back, if we want God to move so that we can go back to our churches, gawin po natin yung part natin, lalo na yung mga kabataan. Lagi ko sinasabi, wag matigas ang ulo. Diyan na kayo sa loob ng bahay ninyo. Amen? Lalo na pag may nararamdaman kayong hindi maganda. Suot ninyo yung sinasabi nila mag-face mask tayo. Hindi lang po para sa inyo yun. Para po yun sa mga taong nasa paligid natin. Amen? Nagsusuot tayo ng face mask, hindi lang po para protektahan natin ang sarili natin. Kundi para maingatan din po yung mga taong nasa paligid po natin. Hindi natin alam. Baka, sabi nga, baka asymptomatic kayo. Wala lang kayong symptom pero maaring nadali po tayo ng virus na yan. Kung hindi po natin gagawin yun, maaring mahawaan pa po natin yung iba. Kaya let us just do our part, lalo na yung mga kabataan, sinasabi ko.
Huwag kayong gala ng gala, huwag kayong huwag kayong alis ng bahay. Ako, misa nga po, parang naketempt na po ako. Gusto ko ipagbawal ng pumunta sa church muna eh. May pag-iisipan ko po, bawal po munang pumunta ng church ang kahit sino. Maliban na lang kung importante lang talaga. Pagbabawal ko po muna, wala po munang pupunta ng church, bata, matanda, maliban na lang kung importante. Wala munang ibang matutulog sa church, kundi yung mga taga-church lang. Kasi nga po, giingat lang po tayo. Mahirap po eh. Amen? Ito po'y para sa ating lahat. Kaya gawin lang po natin yung part natin para makabalik na po tayo sa ating pagsamba, sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon, and God prepared another basic message para po sa atin sa umaga pong ito. Sige po, manalangin po muna tayo. Hallelujah, Lord. Amang banal, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord, na kami po ay makapagsasamba, makakapuri po sa inyo, that we can gather again together in your presence, even though we are in different places, O God. But the principles of your words does not change. Where 2 or 3 are gathered together in your name, you are always in our needs. Panginoon, nasa kalagitnaan ka namin, and I do believe sa bawat tahanan po kung saan pinapanood ang live streaming na ito, ang langit po ay bukas dahil sa iyong kahabagan, kabutihan. And I pray, my Lord, as we study your word, as we listen to your message for us this morning, I ask you to release upon your people your grace, your mercy, your faithfulness, and let the powerful touch of your Holy Spirit be experienced, be felt by everyone as we listen to your words. Continue to release the spirit of conviction, continue to release the spirit of wisdom, knowledge, and understanding, that we may comprehend, that we may understand the thoughts that you want to convey to us, my Lord, this morning. And I pray, my Lord, once again for the powerful anointing of your Holy Spirit behind your words to flow upon your word and touch your people, especially those who are in need of healing, those who are in need of miracles, and those who are in need of deliverance. Let the power behind your words touch them, O God. Lalong-lalo na po, Lord, yung mga nadali po ng COVID. Hindi ko po alam, Lord, kung sino po sa mga manonood sa amin ngayon ang nadali ng COVID, Panginoon. I just pray the power behind your words, touch your people, and grant them the healing that only you can give, O God. Panginoon, I pray for your miraculous power to once again flow as I speak your word. I declare Psalm 107 verse 20 over every one of us. You sent your word and healed our diseases. You sent your word and you set us free, O God. Lord, I declare these words of King David sa amin pong lahat na makikinig ng banal mong salita sa umaga pong ito. Cover us with your blood. Protect us by the power of your great name, Lord. Hawakan mo pong electrical supply nang wala pong brownout. At Lord, i-bless mo pong aming mga internet para maging maayos ang signal po ng bawat isa saan man po kami naroroon. Maraming salamat po. Bahala ko na po, Holy Spirit, sa aming Bible study. Salamat po, Ama, in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Palapakan nga natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Let us open our Bibles to Luke chapter 6 verses 4 to 6. Ito po ay basic message lang po na pinabibigyan ng Panginoon sa atin. After studying for nakatatlong linggo na po tayo yung ating How to Overcome series. Medyo may karne po yung pinag-aaralan natin doon. Ito po, medyo basic lang po muna tayo. Mark chapter 6 verses 4 to 6. Babasahin ko po Sabi po dito, and Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his hometown and among his relatives and in his own household. He could do no mighty work there, except that he laid his hands on a few sick people and healed them, and he marveled because of their unbelief. Ulitin ko po yung verse 5 and 6 And he could do no mighty work there. Sa ibang translation po, he could do no miracles there, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. And he marveled because of their unbelief. And he went about among the villages teaching.
Ito po yung passage. Bababasa rin natin ito sa Matthew 13:55 to 58 po yata. Ito yung, the people were amazed at Jesus Christ. Kasi ang galing niyang magturo, napaka-anointed niya at nakikita nila yung grabe yung miracle. Takang-taka sila, kaya lang, yung kanilang pagkamangha kay Jesus ay tinatalo na naglalaro sa isipan nila. Di ba anak lang ng karpentero yan? Di ba karpentero nga lang yan? Di ba, andito yung mga, kilala natin yung mga magulang yan eh. Yun ang sabi nila. Andito yung kapatid niyan eh. Amen? Andito yung apat na, ano po kasi si Maria, marami po kasing anak yun. Na maliban po sa Panginoong Hesus, na yung virgin birth si Jesus. Pero after that, marami po naging anak si Maria. Amen? Na marami po, at least, ang nakasulat po dito, 4 na lalaki, at sabi po dito, sisters. Sabihin na natin, 2 na lang. Hindi po natin alam, baka hindi lang po 2 yung anak na babae ni Maria. Kasi sabi nga po, lagi ko sinasabi sa Bible, ang kinikwento lang yung lalaki, hindi po kasama babae. Yung genealogy sa Old Testament, hindi po kasama babae doon. Si Jacob, lagi ko sinasabi to, 13 anak niya, hindi 12. Meron po siyang anak na babae, si Dinah. Pero hindi po binibilang si Dinah. Ganun po sa Bible. Kaya sabi dito, kaya nga nung inano po nila, di ba, anak lang ng karpentero to, di ba karpentero lang yan? Amen? Yun ang sabi nila eh. Andito yung mga kapatid niyan, isa-isa yung pangalan ng kanyang mga kapatid, at narito yung mga kapatid niyang babae. At dahil doon, instead na mamangha sila ng lubos ang kay Jesus, tinalo sila ng kanilang human reasoning. Dinispise nila si Jesus Christ. In spite of witnessing the many miracles that He was doing. Kaya nga sabi ni Jesus doon, walang propeta na tinanggap sa sariling bayan. Walang propeta na tinanggap sa sarili niyang pamilya. At ang nakababangha po doon, dito po tayo ikot, sabi doon, gusto mang gumawa ng himala ng Panginoon sa lugar na actually this happened in Galilee. Bayan niya po yun. Ang Galilee po, nandun po ang Nazaret. Sabi po doon na mangha si Jesus dahil sa unbelief ng mga tao. Ang sabi po dito, gustong-gusto niyang gumawa ng himala, subalit hindi siya makagawa ng himala sa lugar na yun. Because of the atmosphere of unbelief in that place. Ang tanging ginawa niya, naglehan siya ng ilan na may sakit at pinagaling niya, pero yung usual na himala na ginagawa niya, na gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Amen? Sabi niya rin dahil po sa unbelief. Ngayon, on the other hand, mababasa naman natin na minsan si Jesus nasa Capernaum. Natatandaan niyo yung lalaki na idinaan doon sa bubungan, nilapag sa paanan ng Panginoong Jesus. Mark chapter 2 verses 1 to 11. Ang version po ni Luke na mababasa niyo po sa Luke chapter 5. Ngayon, ganito, iba po yung account. Isabihin, pareho lang account yun, pero may ibang kwento si Luke na hindi nabanggit po ni Matthew. Ito, ibinabala nga po yung lalaki sa harapan ni Jesus. Ang sabi doon, while Jesus Christ was preaching, the power of God was present for Jesus to perform a miracle. The power of God was present for Jesus to perform miracles and for Jesus to perform healing. Ibig sabihin, makikita niyo po doon sa Galilee, hindi siya makagawa ng himala na gusto niyang gawin dahil parang hindi conducive yung place for miracles. Ito naman, nagpipreach pa lang siya, yung power ng Lord nag-o-overflow na. Kaya nga sabi doon, binanggit mismo ng Bible literally, the power of God was present for Jesus to perform miracles. Ngayon, pakinggan niyo po ito, bago ko po tutukan yan. Nung pinadala ng Panginoong Hesus ang kanyang anak, bilang tao dito po sa lupa, isa po ang malinaw doon. Nung pinadala ng Diyos ang kanyang anak, pinapakita ng Diyos yung kanyang willingness to perform miracles for His people. In fact, He did not only display His willingness to perform miracles for His people, but He displayed His generosity to perform miracles for us pagkakailangan natin. Amen? Kaya kung pag-aaralan niyo po, sabi ng Bible, di ba sabi ng Bible, Jesus Christ was anointed by the power of God and He went about doing good, healing everywhere. Amen? Performing miracles, Acts chapter 10, verse 38. Sabi nga ni Jesus, di ba, what is impossible with men is possible with God, Luke 8:37, Luke 18:27. At sabi ni Jesus sa Mark 9:23, lahat ng bagay ay posible sa taong may pananampalataya. Ibig sabihin, when God sent His Son, pinapakita niya ron yung willingness niya na gumawa ng himala para sa atin. And He was not only willing, but He was and He still is so generous
in granting people His miracles. Kaya nga, kung titingnan niyo po si Jesus Christ, everywhere siya magpunta, lagi pong lumulutang yung mga himala na ginagawa niya. Actually, kung pag-aaralan natin ng Bible, yung pagkapanganak lang ng Panginoong Yesus dito sa ibabaw ng lupa, miracle na po yun eh. Amen? Matthew 1:23, ano sabi doon? A virgin shall give birth to a son, and you shall call his name Emmanuel, which means God is with us. Amen? Birhin po yung nanganak. Ibig sabihin, walang relasyon sa lalaki. Birhin po talaga. Amen? Ibig sabihin, kapag kapanganak ni Jesus, hindi po normal na katulad ng kapanganakan po natin. Mary was not involved in any sexual activity or relationship with his future husband, Joseph. Amen? Ang nangyari po, yung power ng Diyos, in-overpower si Mary, at yung buhay na Diyos inilagay sa sinapupunan ni Mary. Kaya makikita niyo po, yung kapanganakan pa lang ng Panginoong Hesus, himala na. Amen? At ang sabi ng Ephesians chapter 1, verse 19 to 20, yung pagkabuhay na maghuli ng ating Panginoong Hesus, yun yung greatest miracle ng Diyos. The greatest display of God's power here on earth was when He raised His Son from the dead. Kaya po nasabi ko kanina, yung pagpapadala ng Diyos ng kanyang anak dito sa ibabaw ng lupa ay nagpapakita at gusto niyang maunawaan natin ng kanyang kagustuhan at ng kanyang pagiging sagana sa paggawa ng himala para sa kanyang mga anak kung ito'y kakailanganin natin. Kaya katingnan niyo po ano yung kapanganakan ni Jesus sa himala, yung kanyang pagkabuhay ay himala. At yung ministry ni Jesus Christ, magmula po nung siya'y bautismuhan at the age of 30 hanggang sa ipako siya sa krus at the age of 33 and a half. Punong-puno po ng himala yun. Sabi ko nga po, yung nakasulat po sa Bible, covered only 53 days of the life of Jesus Christ. Namamangha na po tayo. And remember, He ministered for 3 years and a half. But the Bible writers or the Holy Spirit covered only 53 days of those 3 years and a half. Kaya nga po ang sabi po ni John, sa John chapter 21 verse 25, napakarami pang ginawa ni Jesus na kung isusulat ito, kulang ang mundo para ang librong gagawin ay maitago. Ibig sabihin, although it was an exaggeration, yung statement na yun, pero ang gustong ipakita ni John dun, magmula ng si Jesus ay nagministeryo at the age of 30 until the time of his death. At the age of 33 years and a half, lahat ng ginawa niya ay punong-puno ng himala. Himala ang kapanganakan niya, himala ang kanyang muling pagkabuhay, and in between, yung kanyang pagmiministeryo ay punong-puno ng himala. Kaya nga ang Israel ay nabulabog eh. Ang mundo ay nabulabog. Bakit? Walang taong lumutang ng ganon na kabi-kabila ang himala na ginawa. Not even Moses, not even the prophets or any prophets in Israel that they revered. Amen? Hindi nila matanggap si Jesus dahil simpleng tao lang at hindi nila matanggap si Jesus dahil itong karpintero lang sa kanilang kaisipan ay grabe ang dami ng ginawang himala higit pa kila Moses at sa sino mang propeta sa Old Testament. At ulitin ko po, ito po ay naganap para ipakita ng Diyos sa atin kung gaano siya gawiling gumawa ng himala at kung gaano siya kasagana gumawa ng himala sa buhay ng kanyang mga anak. At ang layunin ng Panginoon, kaya niya po ginagawa ito. Sabi po ng John chapter 12 verse 9 to 11, remember Lazarus, yung binuhay niya sa patay. Ang sabi mula sa mga patay, di ba, yung tinawag niya Lazarus comfort. Amen, sa John 11 po yun. Pagdating ng chapter 12 verse 9 to 11, nung si Jesus bumisita doon sa bahay ni Lazarus, sa bahay nila Maria, ang daming taong nagkakagulo. And the people were there not only to see Jesus Christ, but to see Lazarus whom Jesus raised from the dead. At ang sabi ho doon, dahil kay Lazarus, ang daming nakakilala kay Lord. And throughout the story of the gospel, makikita niyo po, ang daming sumusunod kay Jesus, ang daming sumasampalataya sa Kanya, ang daming naniniwala sa Kanya, pag nakikita nila yung mga himala na ginagawa ng Panginoon during His lifetime here on earth. Ibig sabihin, God was willing and God was so generous
in performing His miracles for His people, kasi yung himala na yun, yung mga himala na ginagawa niya, ginagamit niya para maraming tao ang makonvince at makakilala sa ating Panginoon. Amen? O di ba sabi ng Bible, Romans chapter 1 verse 17, the just shall live by faith. Ang mga pinawalang sala dapat mabuhay sa pananampalataya. Amen? Galatians 2:20, I am crucified with Christ, though I live, but I live not, but Christ lives in me. And the life that I now live, I live by faith in the Son of God. Amen? Sabi ni Pablo, ang buhay na kinabubuhay ko ngayon, ikinabubuhay ko to sa pananampalataya. Romans 1:17 na sabi doon, ang mga pinawalang sala, ang mga pinatawad ni Jesus, dapat nabubuhay yan sa pananampalataya. At sabi niya nga, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we walk by faith and not by sight. Nung sinabi niya, we walk by faith and not by sight, ang ibig sabihin niya ron, we live by the supernaturals. And we don't live. Hindi na tayo nabubuhay doon sa normal norm. Ibig sabihin, when God commanded us to live by faith, ang ibig sabihin nun, God is commanding His people to live by the miracles of God. The people of God should be thriving by miracles. Kaya kasi sinabi niya, we live by faith and not by sight. We are not supposed to be living on the natural level. Hindi tayo dapat nabubuhay doon sa natural realm. Dapat ang mga anak ng Diyos na sumasampalataya kay Jesus, dapat nabubuhay tayo doon sa supernatural realm. Kung pag-aaralan niyo po ang Bible, lahat ng pangako ng Diyos sa atin, puro supernatural yun. From healing, to protection, to guidance, to provision, lahat yan supernatural. And that is to live by faith. Ang inaasahan ng Panginoon, the people of God should abundantly experience the miracles coming from God. Why? Kasi yung mga himala na nararanasan natin, yan ang gagamitin ng Panginoon para marami ang makasampalataya sa Kanya. Amen. Ngayon, pakinggan niyo po ako doon sa binasa natin verse kanina. Tignan niyo po ano. Sabi ng Bible po doon, sabi ni Jesus, walang propeta na tinanggap sa sariling bayan. Amen. Walang propeta na tinanggap sa sariling bayan. At sabi ho doon, namangha si Jesus sa kanilang unbelief. Hindi makapaniwalag, Jesus Christ was shaking his head. And because of that, gustuhin niya mang gumawa ng himala. Hindi siya makagawa ng himala. Maliban doon sa ilang tao na nilehan siya at pinagaling niya. And Jesus Christ left that place grieved. He was grieved in his spirit. Why? He was willing, he was raring to perform miracle for the people of Galilee, but he was prevented from doing that miracle. Why? Because the atmosphere was not right. The atmosphere in that place was not the atmosphere that he was looking for him to perform a miracle. Tingnan niyo po ano? Sa kwentong ito makikita niyo po, may mga lugar na si Jesus hindi makagawa ng himala kahit gustong-gusto niya. O sa madaling salita, may mga tao na hindi magawaran ni Jesus ng himala kahit gustong-gusto niyang gumawa ng himala. Ang pinapakita sa passage na ito, Jesus Christ was raring. That's why he went to that place. He went to that place to preach the word. And when he went to that place, he was prepared to perform miracles in the name of God. But he was prevented from doing it. He was shaking his head. Like what I said earlier, he left that place grieved in his spirit. Why? Because he could not do what he wanted to do in that place. Amen. Why? Because the atmosphere in that place was wrong. Amen. The surrounding of that place is not conducive for miracles. Ibig sabihin, pakinggan niyo po ano? Ito po yung pinakatot ng message po na gusto ipahayag ng Panginoon sa atin. God is willing to perform miracles for His people. God is abundant in performing miracles for us kung kinakailangan natin. But we need to understand, God is looking for right atmosphere for Him to perform a miracle for us. Kaya nga po ang title ng mensaheng ito, Creating the Right Atmosphere for the Miracles of God.
Jesus Christ was in Galilee to perform a miracle, but he simply could not do it. Why? Because the atmosphere was not right. The surrounding was not conducive for him to perform a miracle. Amen? Actually, doon sa account ni Matthew, sa Matthew 13 verse 53 to 58, ang sabi doon, Jesus Christ could not perform a miracle there because of the lack of their faith. Amen? He could not perform the miracle there because of their lack of faith. Look at me, brothers and sisters. The one thing that God wants us to understand is God is always looking for right atmosphere. God is always looking for a surrounding that is conducive for His miracles. Amen. If we want to see God perform miracles in our family, if we want to see God perform miracles in our church, and if we want to see God perform miracles in our community, let us create that atmosphere that will invite the miracle of Jesus Christ in our lives. Naalala ko po si T.D. Joshua. Kilala niyo po si T.D. Joshua, siguro napapanood niyo po ito sa Facebook. Bago po sumikat yan, meron po nakapagbigay po sa amin ng video niya, yung compilation ng mga miracles. Noong pa ho yun, more than 10 years ago, si Pastor Arroyo nagbigay sa amin yan. Si Pastor Arroyo nakakuha nun, binigay niya kami ng tigil-tigisan CD. Even before yung Facebook, wala pa ho yung Facebook, napapanood na po namin yan. Amen. Si T.D. Joshua, ngayon po, sikat na po yun. Lalo na sa Facebook po. Ako, lagi ko nakikita yung mga miracle niya. Hanggang ngayon, grabe yung ginagawa ng Panginoon sa ministry niya. Alam niyo ba si T.D. Joshua ay inimbitahang pumunta sa Pilipinas. And he was not willing to go here. You know what? Sabi niya, hindi naman akong gumagawa ng himala. Ang Diyos ang gumagawa ng himala. Sabi niya, kahit nandyan ako, walang himala na magaganap sa inyo dahil hindi kayo nagkakaisa. Sabi niya, huwag kayo magagalit sa akin, don't be offended at what I am saying. I see so many divisions in the body of Christ in the Philippines. And that is not a conducive atmosphere. And that kind of atmosphere and surroundings is not conducive for the miracles of God. Sabi niya, even if I am there personally, I don't believe and expect for God to perform so many miracles on you. Why? Because the atmosphere is not right. Hindi siya pumunta po dito. He politely declined the invitation for him to go here. Amen? Ngayon, pakinggan niyo po ako. Ito po yung tote, kaya nga po creating the right atmosphere for the miracles of God. Amen? Dapat tayo ang mag-create ng atmosphere. Amen? Remember yung sinabi ng Panginoon, Psalm 22 verse 3, God inhabits the praises of His people. Amen? Sabihin, ang Diyos bumababa, nananahan sa papuri ng kanyang mga anak. Ibig sabihin, yung papuri at pagsamba is a proper atmosphere, is a right atmosphere. Yung totoong pagsamba, although, babanggitin ko po mamaya yan, pero pinapakita doon, when God said that He inhabits the praises of His people, for Him, praise and worship is a right atmosphere for Him. Amen. Ang sinasabi ng Lord doon, if you want me to come down to you, if you want me to display my power to you in your midst, then you've got to create, you've got to produce by my grace that right atmosphere, that conducive surroundings that will make my miracle flow freely in your midst. Amen? Kaya pinapakita po rito, tingnan niyo po ano, Jesus is always looking for right atmosphere. Jesus is always looking for a surrounding that is conducive for His miracles. Kahit anong declare ang gawin natin, God will come. The power of God will manifest. I declare healing. Alam niyo po, kahit anong deklarasyon ang gawin natin. Pero kapag nakikita ng Lord sa likod ang deklarasyon na yan, ang atmosphere ay hindi tama. The surroundings is not conducive for His miracles. No miracle will happen to that. Naalala ko po,
nung kasagsagan ng deliverance, nung himala. Nangyari po ito more than 10 years ago. Meron po kasi ako isang kaibigan na professor dati ng MCU, pastor po yun. Kaibigan po nila Pastor Ted yun. Nung minsan, ini-invite nila si Pastor Ted, hindi nila ay busy si Pastor Ted, may nakapag-recommenda po sa atin. In-invite ako sa church nila. Ang church nila dito po sa Valenzuela. Kaya magmula po nung lagi ako nag-preach sa kanila, Deliverance Revival. Ngayon, meron siya kaibigan dito po sa Santa Maria, Bulacan. In-invite niya po kami. Siya yung umarkila ng sasakyan na dadali namin doon. Sabi niya, Pastor, deliver natin ito, itong mga taong ito, nadideceive. Hindi kami naman, nag-fasting pa kami. Pumunta pa kami doon, nag-prepare kami. Yung mga kasama ko, nag-absent pa. Pagdating namin doon, walang kaano-anointing. Kahit ano bang gawin namin, mararamdaman mo ang bigat-bigat. Amen? Nag-preach na ako, nag-pray na ako ng deliverance, nag-pray ako ng healing, walang nangyari. Zero. I would say zero. Walang nangyari talaga. Diyan po sa Santa Maria, Bulacan. Ngayon po, habang nasa kalagitnaan kami ng gawain na yun, yung pastor pala at yung church in-invite kami hindi para makaranas ng miracle, kundi para patunayang mali kami. Para patunayang siya ay tama. Kasi ito yung pastor na yung sinasaliban daw, pagkatapos magsasalita daw si Jesus sa pamamagitan niya. Kulto yun. Amen? Ako si Jesus. Ako si Jesus. Ganun. Yung ganun po, pastor po yun ha. At hanggang ngayon may mga churches na ganun eh. Yung sinasaliban ni Jesus, si Jesus nagsasalita sa kanila. Kulto po yun. Ganun po yun. Yung pala, in-invite kami. Not because they wanted to see the miracles of God. Not because they wanted to experience the miracles of God. In-invite kami. Actually, hindi kami in-invite kundi si pastor, yung kaibigan ko po, para i-challenge. Wala talaga nangyari. Why? Because the atmosphere was not conducive for Jesus to perform a miracle. Kaya kami, lumong-lumo kami. Kaya sabi ko, doon ko natutuwa ng prinsipyong ito. Hindi lahat ng invitation tinatanggap, pinagpe-pray muna. Inaalam muna mula kay Lord, Panginoon, itong mga taong ito, open ba ito? Itong mga taong ito talaga bang uhaw sa'yo? Itong mga taong ito talaga bang naghahanap sa'yo? There has to be an atmosphere that will invite the power of God for God to perform a miracle on us. Amen? Since we are commanded to live by faith, amen, we walk by faith and not by sight. Ang ibig sabihin nun, tayo po ay hinahamon ng Panginoon. Create an atmosphere of miracles for your life. If you want to experience the miracles of God in your life, in every situation, there is no problem with God. As far as God is concerned, He is always willing. He is always ready to perform miracle for you. But God is waiting for you to create, amen, to develop that atmosphere. Amen? Tayo ang magki-create ng atmosphere. Tayo ang magdi-develop ng atmosphere by the grace of God for Jesus to come down and to perform miracle on us and in our midst. Ngayon, tignan niyo po ano? Alam niyo ho, ang Diyos nagki-create din ng mga situation wherein He can perform His miracle. John chapter 9 verses 1 to 4. Ano po sabi po doon? Di ba minsan naglalakad po sila, nakakita sila ng bulag. Nagtanong yung mga apostol, Panginoon, sino pong may kasalanan? Yung taong yan o yung mga magulang niya, bakit siya ipinanganak na bulag? Sabi ng Panginoon, walang kasalanan ng taong yan at wala rin kasalanan ng kanyang mga magulang. But this happened so that the glory and the power of God may be performed in His life. May be displayed in His life. Tignan niyo po ano? Yung tao pinanganak na bulag. Pero pinayagan ng Panginoon mo. Amen? Because gagamitin ng Lord yung sitwasyon na yun para makapag-create ng atmosphere wherein He can perform a miracle. Isa pa po mababasa po natin sa account po ni Lazarus. Si Lazarus, kaibigan pong matalik ng Panginoon yan. Mababasa niyo po sa John chapter 11, verse 3 to 6. Ibinalita kay Jesus, Jesus, yung kaibigan mo, may sakit. Amen? Ang sabi ni Jesus, alam niyo sabi ng Bible, when Jesus heard that Lazarus was sick, amen, alam niya, grabe sakit ni Lazarus. Ang sabi niya, alam niyo po, nag-stay pa ng 2 araw si Jesus sa Jerusalem. Inantay niyang mamatay talaga si Lazarus.
Pagdating ng verse 11 to 15, sabi niya sa mga apostol, halika, punta tayo sa Bethany, punta natin si Lazarus sa kaibigan ko natutulog. Sabi ng mga apostol, Lord, kung natutulog, maghigising po yan. Sabi ni Jesus, hindi, patay si Lazarus. At anong sabi ni Jesus? Natutuwa ako na ako ay wala doon para maipakita ko sa inyo ang kapangyarihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Tignan niyo po yung tao pinanganak na bulag. Sinadya talaga na Lord, dinisenyo talaga ng Diyos yung taong yun, ipanganak na bulag. Si Lazarus naman, nung mabalitaan niyang patay, kaibigan niya po ito, no? Mabalitaan niyang may sakit. Grabe yung sakit. Nag-stay pa siya ng 2 days sa Jerusalem. Meaning, hinantay niya talaga si Lazarus na mamatay. Ano po pinapakita ron? Pakinggan niyo po ako. Alam niyo ho tayo, minsan inaalaw ni Lord yung mga pangit na pangyayari sa buhay natin. Minsan inaalaw ni Lord yung mga trahedyang nangyayari sa pamilya natin. Bakit? Ginagamit niyang pagkakataon yan. Ginagamit niya para makapag-create ng atmosphere wherein He can perform His miracle. Ngayon, tignan niyo po 4 na buwan na po itong crisis na ito. Dito po sa bansa natin lumalala. Amen? Baka nga po maibalik tayo ng MECQ. Wag naman po sana. Amen? Pero titignan po, bakit pinapayagan dito ni Lord? Ang church, 4 na buwan na tayo hindi nakapag-church. Alam niyo ho, kung bubuksan natin ang isipan natin, ang pagkakataong ito sa ating bayan ay ginagamit ng Panginoon. Hindi ang Diyos ang may gawa nito. Gawa ito ng kaaway, pero pinayagan ng Diyos ito na mangyari. Why? Because God is trying to create an atmosphere where He can perform a miracle for the Philippines, especially for His people, na makikita ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya na magiging daan para sila ay makakilala sa ating Panginoon. Kaya nga po tayo, sa ganitong pagkakataon, hindi tayo dapat nagrereklamo, hindi tayo dapat dumadaing, hindi tayo dapat nagsasalita ng negative. Hindi kayo dapat sumasali sa rally sa Channel 2 doon. Huwag kayong nakikipost diyan sa nangyayari sa Channel 2. Huwag kayong nakikisaw-saw diyan. Pabayaan nyo sila. It is not our concern. Amen? Nakakadagdag lagan. Umaalis ng attention natin yan. Instead of seeing the purpose of God, why God is allowing this. He is allowing this to create an atmosphere for us wherein He can perform His miracles for us in an abundant way. Gustong gamitin ng Diyos ang pangyayaring ito para tayo mga mananampalataya makapag-create ng patotoo sa mga unbelievers. In times of crisis like this, the people of God should be experiencing abundantly the miracles of God in many ways. Alam nyo, ayoko na lang bumanggit, sa church po, meron tayong member na nadali ng COVID. Pero gumaling. Himala po ng Diyos yun. Himala po ng Panginoon yun. Talagang grabe yun. 1 linggo na pabalik-balik yung sakit. Wala nang panlasa. Amen? Wala nang panglasa. Nagkalasa lang ho yata ng binungangaan ng asawa. Hindi po, biro lang. Sabi, totoo po yan. Meron tayong member na nagka-COVID. Hindi na po namin sinasabi sa inyo. Pero, sinasabi ko na po, dahil gumaling, nagpatotoo. Gumaling po eh. This is an opportunity for us. Ako, natutuwa ko, sabi nga sa inyo, natutuwa ako sa isang pastor eh. Pumunta rito. Kilala ko yung pastor natin na yun eh. Amen. Akala ko iaabot niya tithes of the tithes ng outreach natin sa... Naku, buti ko bang mabagit yung pangalan. Yung base outreach natin na yun. Pero nung tingnan ko po yung tithes of, akala ko tithes of the tithes, nung tingnan ko po yung kanyang pera inabot, yung pala merong tithes yung family nila. At ang laki ng tithes nila. Ang tagal ko nang kasama tong pastor na to, hindi sila nakakahawak, hindi sila kumikita ng ganung kalaki. Yung sabi ko, really, tingnan mo si pastor ganito, oh. Nagniningning ang pagpapala sa kanya, kumikintab ang pagpapala ng Diyos sa buhay niya. Ang sabi, natutuwa ako eh. Yung miracle ng Lord. Tingnan niyo po kapatid, inalaw ito ng Lord. Why? Because He is creating a conducive surrounding for us. He is creating the right atmosphere for us. He is trying to develop the right atmosphere that will invite the miracles of God sa buhay natin, that will serve as a testimony for the unbelieving world. Tingnan niyo po
Pakinggan niyo po ako. Bisa pumunta si Jesus sa isang lugar para magpagaling. Ang daming gumaling. Ngayon, tingnan niyo po ano mababasa natin, Matthew chapter 14, verse 36. Yung mga tao nakiusap kay Jesus, Panginoon, payagan niyo lang kaming kumapit sa dulo ng laylayan ng iyong damit. Pakinggan niyo ako, no? Hindi sila inutusan ni Jesus, kapit ka sa laylayan ng damit ko. Hindi sila inutusan ni Jesus ng ganun. Maski yung babaeng inaagasan ng dugo, sa Mark chapter 5, di ba? 12 years, inaagasan siya ng dugo. Sabi niya sa isipan niya, mahawakan ko lang yung dulo ng laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Amen? Hindi sila inutusan ni Jesus na hawakan yung laylayan ng damit at sila'y gagaling. Ito mga taong ito nakiusap. Matthew 14:36, nakiusap, Panginoon. Sabi niya ganoon, payagan niyo lang po kami na kumapit sa dulo ng laylayan ng damit. At ang ginawa si Jesus na mga pinayagan sila ni Jesus. Nagkagulo, just imagine, nagkagulo, baka halos nahubaran ng Panginoon doon. Kumapit lahat sa dulo ng kanyang laylayan, and everyone who touched the edge of his garment got healed. Mababasa niyo po isang kwento pa. Matthew chapter 15, 22-28. Yung Syrophoenician woman, yung unbeliever. Lumapit kay Jesus, sabi niya, Panginoon, maawa po kayo yung anak ko. Inaalihan ng demonyo. Hindi siya pinapansin ni Jesus. Nakulitan yung mga apostol, Panginoon, pauwiin mo na nga po yan. Sabi ni Jesus, hindi ako sinugo sa mga hentil, sa mga Hudyo lang ako sinugo. Sabi niya, Panginoon, maawa po kayo, papagalingin yung anak ko. Sabi ni Jesus, ang tinapay para sa mga anak, hindi dapat binibigay sa aso. Sumagot yung babae. Sabi niya, totoo po yan, Panginoon. Ang tinapay po ng bata, hindi binibigay sa aso yan. Pero ang aso, nag-aantay ng mumo sa mga pagkain na lalaglag sa pagkainan ng bata. Ang sabi doon, tumayo si Jesus. May kagalakang tinitigan siya at sabi niya, anak, dahil sa sinabi mo, ikaw ay magaling na. Anak, dahil sa sinabi mo, ikaw ay magaling na. Ngayon, isa pa po. Luke chapter 7, verse 6-10, yung centurion. Sabi niya, Panginoon, di ba, yung centurion nag-usap kay Jesus, nag-utos kay Jesus, yung centurion nag-utos sa kanyang mga alipin kay Jesus, pakiusapan si Jesus na pumunta dahil yung alipin niya may sakit. Nung on the way na si Jesus Christ, nagpadala uli siya ng alipin. Sabi niya, Panginoon, huwag na po kayong pumunta. Hindi pa ako karapat-dapat na puntahan mo. I am not worthy for you to come to me. I do not even consider myself worthy to come to you. But just say the word and my servant will be healed. And Jesus Christ was just listening. Sabi niya, alam niyo po, may authority rin ako. May mga tauhan din nasa akin. Amen? Pag sinabi ko sa alipin kong yung, punta ka rito, pupunta siya. Pag sinabi kong gawin niya yun. Pag sinabi kong abot mo yan. Sabihin, nagpakita yung tao ng kanyang understanding of the authority of the word of someone who is in authority. And because of that, ano sabi ni Jesus Christ? Namangha si Jesus, sabi niya, wala pa akong nakitang ganyang katinding pananampalataya sa Israel. Pag uwi ng kanyang mga inutusan, magaling na yung bata. Pakinggan niyo po kayong tatlong kwentong yun. Ano niyo po pinapakita ron? Magmula doon sa nakiusap kay Jesus na hawakan yung kanyang damit. Amen? Magmula doon sa Syrophoenician woman na naging masigasig Panginoon. Kahit ang aso po nag-aantay ng mumo doon sa hapagkainan at doon sa centurion na nagbigay ng katwiran, Lord, hindi mo kailangan pumunta sa aking anak. Magsalita ka lang, gagaling ang aking anak, ang aking alipin. Ano niyo po pinapakita ron? They created the atmosphere for Jesus to perform a miracle on them. And they received what they wanted from the Lord. And this is a challenge from us. Mga kapatid. Amen? Hinahamon tayo ng Lord. You want the miracles of God? You want to experience the miracles of God? Ano man ang inaasahan mo kay Lord then? God is challenging us from us pastors to all the believers of Jesus Christ. God is challenging us, create the right atmosphere for Him to perform a miracle for us. Amen? Titigan mo nga yung katabi mo. Titigan mo nga yung katabi mo. Kung sabi mo, tanongin mo yung katabi mo, kung pagmamasdan ka ba ni Jesus, kung titignan niya yung buhay mo, makikita ba ni Jesus sa buhay mo yung right atmosphere? O sa pamilya mo, nakikita ba ni Jesus yung right atmosphere para si Jesus ay pumasok sa pamilya mo at gumawa ng himala? Ulitin ko po, God is using this crisis to create
an atmosphere for him to perform a miracle. But God is challenging us as well. Sa personal nating buhay, sa pamilya natin, kung gusto nating makita ang himala ng Panginoon, God is challenging you. Amen? Perform, create that atmosphere. Amen? Create, Lord. Hindi mo kailangan pumunta, just say the word. Lord, hawakan lang namin yung laylayan ng damit mo, gagaling po kami. Panginoon, totoo po yan. Yung aso man, kumakain din ng mga mumo na nalalaglag sa pagkainan ng mga bata. Those people created the atmosphere. And God granted them the miracle that they wanted from Him. And God is challenging us right now. Create that atmosphere that will allow God to perform, or that will give God the freedom to perform His generous miracles for you, for your family, and even for your church. Sa umaga pong ito, gusto ko lang pong i-share ang mga basic atmosphere na gusto ng Lord ma-develop sa atin, makita sa atin, para yung himala na hindi mo pa nararanasan, maranasan mo. Amen. Tandaan niyo po ang prophecy ng Lord sa atin, ano? Gagawa siya ng himala sa panahong ito, ng mga himala na hindi niya pa nagagawa kailanman. Kaya kasi sinabi ni Jesus Christ, di ba, John chapter 14 verse 12, higit pa sa mga ginawa ko, magagawa ninyo. That was a prophetic word of the greatness of the miracles that God is planning to perform for His people in these last days. Remember, yung sabi ng Panginoon, Haggai chapter 2 verse 6 to 9, the glory of this latter temple will be greater than the former. Yung glory ng panahong ito will be greater than the glory in the book of Acts. Remember John chapter 2, sabi niya, ibang klase ka. Yung mga nagpapakasal, yung masarap na alak ang inuuna nila. Pagka nakainom ng tao, sa kanila ay nilalabas yung mababang uri ng alak. Pero ibang klase ka. Yung pinakamasarap na alak, di-reserve mo sa huling bahagi. Amen? That is a prophetic utterance. That is a prophetic declaration of what Jesus Christ will do in the last days sa panahon po natin. Panahon po natin ngayon ng mas masarap na alak. Panahon natin ngayon ng mas matinding miracles. Amen. Panahon natin ngayon, nabubuhay tayo sa panahon that God is preparing to perform a miracle that He has, na hindi niya pa nagagawa before. That is the prophetic words. He is just waiting for His people. He is just waiting for His church to create the right atmosphere, the conducive surroundings, amen, that will give Him the freedom to perform a miracle. Amen. Number one, ano yung atmosphere na yan? Number one, ano yung atmosphere na dapat ma-develop sa atin? Number one, the atmosphere of pure and strong faith. The atmosphere of pure and strong faith. Di ba natatandaan nyo yung lagi kong kinikwento? Yung Mark chapter 2 verses 1 to 11, yung binuksan yung bubungan ni Jesus, amen, inilatag sa harapan niya yung paralyzed kasi sa sobrang dami, hindi nila maipasok. Amen, but they believe that it was the day of miracle for that person. Amen, hindi sila tumigil. Amen, gumawa sila ng paraan sa naisip nila, may bukas nga pala, may pintuan nga pala sa bubungan ng may opening sa bubungan ng Panginoon, sa bahay na yun kung saan naroroon, binuksan nila yun, ibinaba nila yung lalaki. Nung makita ni Jesus yung kanilang ginagawa, ang sabi sa Mark chapter 2 verse 5, when Jesus saw their faith. Hindi sinabing when Jesus saw His faith, referring to the faith of the paralytic. Amen? Ang sabi doon, when Jesus saw their faith. The faith of the paralytic and the faith of the people who were carrying him. Ibig sabihin, nung makita ni Jesus, sabi doon, anak, pinatatawad ka na. At alam natin ang ending nun, inutusan ng Panginoon. Yung lalaki, tumayo ka, buhatin mong higaan mo at umuwi ka. And in front of the people, that paralyzed person, that paralytic, stood up and he carried his mat where he was lying on and he went home. And the people were surprised. They were so amazed. They could not believe what they witnessed. Amen? Why? Ang sabi doon, when, sabi mo sa katabi mo, when, nung makita ni Jesus
yung pananampalataya, yung totoong pananampalataya, yung solid na pananampalataya, yung purong pananampalataya, miracles flow. Number 1, develop the atmosphere of pure and strong faith. What is impossible with man is possible with God. Yung miracle na hinihingi mo kay Lord, madali lang kay Lord yan. Yung dagat nga nabiyak eh. Yung patay nga nabuhay eh. But God is waiting for the right atmosphere. God is waiting for you to develop that right atmosphere. Sabi niya nga eh, ang taong may pananampalataya, walang imposible sa taong may pananampalataya. Mark 9:23. When He said that, He is challenging you. He is challenging us. Create that atmosphere of pure and strong faith. Pag nakita ni Jesus sa iyo, yung atmosphere na yan, na totoong-totoo at napakalakas ng iyong pananampalataya against all odds, you stand on your faith. That is the kind of atmosphere that Jesus is looking for. Kaya nga, sa ganitong pagkakataon, lagi ko sinasabi to, importanteng lumalabas sa bibig natin. May kausap ka man o wala kang kausap, ano man yung sitwasyon mo, ano man yung sinasabi ng mga nasa paligid mo, lagi mong babantayan yung lumalabas sa iyong bibig. Because the words that you speak give evidence to the atmosphere. What kind of atmosphere you have. Amen? Kung ang lumalabas sa bibig mo, puro takot. Kung ang lumalabas sa bibig mo, puro pangamba. Kung ang lumalabas sa bibig mo ay puro pag-aalala. Ibig sabihin yan, andyan yung atmosphere ng doubt. Hindi lalapit si Jesus dyan, lalayo si Jesus dyan. Tignan niyo po yung Shunammite woman. Mababasa po natin ito sa 1 Kings chapter 2 verse 22. Natatandaan niyo yung babae, yung Shunammite woman? Yung nagpakain kay Elisha, yung nagpatira kay Elisha. Sabi ni Elisha, ano bang gantimpala maibibigay ko sa iyo? Nung malaman niyang baog pala yung babae, sabi niya next year magkakaanak ka. Sabi ng babae, huwag niyo po akong paasahin. The following year, nagkaanak na yung babae. Ang problema, nung malaki-laki na yung bata nagkasakit. Nung magkasakit yung bata, dinala doon sa nanay, habang hawak-hawak ng bata, ng karga-karga ng nanay yung bata namatay. Ang ginawa ng nanay, nung mamatay yung bata, hindi siya umiyak. Hindi niya sinabi sa asawa niyang patay yung anak niya, basta ang sabi niya lang, magpadala ka rito ng asno. Sabi niya, bakit? Basta magpadala ka ng asno rito, patay ang anak niya. Hindi niya sinabi sa asawa niya, patay ang kanyang anak. Ang ginawa niya, yung anak niya, nilagay niya sa kwarto ni Elisha. Amen? Pagkatapos, inutusan niya yung kanyang alipin, sige, magpatakbo ka, bilisan mo, wag mong babagalan, hanggat di ko sinasabi. Amen? Ngayon, nung malapit na sila kay Elisha, nakita ni Elisha, yung Shunammite woman nandun, Sabi ganun. Sabi ni Elisha, may problema yan, pero hindi pa sinasabi sa akin ni Yahweh. Ang sabi ni Elisha, tingnan niyo po inutusan niya yung kanyang alipin. Salubugin mo nga, kumustahin mo siya, kumustahin mo yung asawa niya, kumustahin mo yung anak niya. Sabi ng babae, all is well, my son is well. Patay yung anak niya, my son is well. Yung asawa niya, my husband is well. Amen? I am well. Patay yung anak niya. Nung kinumusta siya, kumusta ni anak mo, kumusta ka na, I am well, everything is well. Ang tindi, isipin niyo, tingnan niyo po That was an atmosphere of faith. Namatay yung anak niya, hindi niya sinabi sa asawa niya, kundi nilagay niya sa kwarto ni Elisha. Hindi siya nagpakita na nalulungkot siya, hindi siya nagsalita na siya'y natatakot, nasasaktan dahil namatay yung anak niya, kaisa-isang anak niya. Nung papalapit siya kay Elisha, kinumusta siya, kumusta ka na? Okay ako, no problem with me. Kumusta yung asawa mo? Okay din ang asawa ko. Kumusta ni anak mo? Patay nga yung anak mo Kumusta na? Okay yung anak ko. Amen? That is not extreme. She was creating an atmosphere of faith because she was expecting God to perform a miracle for her. And she did receive the miracle. Nabuhay yung kanyang anak. Tingnan niyo po nung mamatay yung kanyang anak, hindi sinabi sa asawa. Asawa yun, hindi mo sasabihin patay yung anak mo. Hindi niya sinabi. Nilagay niya doon sa kwarto ni Elisha. Anong ibig sabihin nun? Siya'y nag-e-expect. Amen? At binantayan niya yung lumalabas sa kanyang bibig. Amen? That was the result of the atmosphere she created. And when God saw that atmosphere of faith,
she was expecting God to perform a miracle, and because she was expecting God to perform a miracle, she avoided speaking words that are negative. She avoided speaking words of doubt. Hindi siya nagsalita na parang natatakot siya. No. She created that atmosphere. And she got the miracle. When God saw that atmosphere of faith, hallelujah, isang iglap, nabuhay yung kanyang anak. Kaya mga kapatid, we are being challenged by God. Create an atmosphere of miracles for your life. And that atmosphere that God is looking for in you is the atmosphere of pure and strong faith. No matter what, bantayan mo yung bibig mo. No matter what. However worse the situation is, lagi ko sinasabi to, bantayan mo yung lumalabas sa bibig mo. You need to control and overcome your emotion. Never allow your emotion to dictate the words that you will speak. Why? Chances are, ang lalabas dyan hindi maganda. Chances are, ang lalabas sa bibig mo, mga salitang magtatabay sa himala ng ating Panginoon. This woman, her son died, but she did not allow her emotion to carry her. But she allowed her faith. My son is well. I am well. My husband, ay patay yung anak niya. Amen? And she put her dead son in the bed of Elisha, meaning she was expecting God to perform miracle for her through Elisha. And that was the atmosphere that God was actually looking for. And the miracle came. Titigan mo nga yung katabi mo. Ano bang atmosphere ang nakikita ni Jesus sa iyo? Atmosphere ng takot? Atmosphere ng pag-aalala? Hindi ka na makatulog? Atmosphere ng stress? Amen. Amen. Palapakan natin ng malakas si Lord. Number 2. Ano yung atmosphere na hinahanap ni Lord na makita sa atin? Na mag-create ng miracle sa Kanya. Ulitin ko, we are challenged to create an atmosphere for Him to perform a miracle. Number 2, the atmosphere of hunger and thirst for God. The atmosphere of hunger and thirst for God. Di ba sabi ng Bible, sabi ng mga awit, Psalm 42 verse 1 and 2, as the deer pants for the water, so my soul longs after you. Amen? So my soul longs after you. Amen? Ang pinapakita ng mga awit doon, Lord, uhaw na uhaw ako sa iyo. Totoo po, Lord, ang dami kong pangangailangan. Ang dami kong dinadala. Pero hindi ko po iniintindi ito. Lumalapit ako sa iyo dahil nauuhaw ako. Alam niyo, pakinggan niyo po ako, no? This is very important. Tuwing lalapit ka kay Lord, wag mong intindihin yung pangangailangan mo. Tuwing lalapit ka kay Lord, wag mong intindihin yung problema mo. Tabi mo muna sila. Ang gustong makita ng Panginoon sa atin, kaya tayo lumalapit sa Kanya, yung paglapit natin sa Kanya ay hindi dahil may pangangailangan tayo. Yung paglapit natin sa Kanya, hindi dahil sa nasa pangit tayong sitwasyon. Ang gustong makita ng Lord, lumapit tayo sa Kanya kasi nauuhaw at nagugutom tayo sa Kanya. Di ba Matthew chapter 5 verse 6, sabi doon, blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Whatever your needs are, however worse your situations are, ang gusto makita ng Lord, lalapit ka sa Kanya. Not because you are desperate for a miracle, lalapit ka sa Kanya not because you have a big problem, lalapit ka sa Kanya not because you have a great need. Ang gusto ng Lord, the number one thing that is motivating you to approach God in worship and in prayer is your hunger and thirst for Him. Remember yung tao po sana lumapit kay Jesus Christ sa Matthew chapter 8 verses 1 and 2, ketongin ng taong ito eh. May ketongin ng taong ito. Pinilit niya makipagsiksikan at ano niyo sabi doon? Nung lumapit siya kay Jesus, hindi siya nagmakaawa, Panginoon, pagalingin mo ko. The first thing that he did was he bowed down before Jesus Christ. When he bowed down before Jesus Christ, he displayed
His number one reason for approaching Jesus Christ, in spite of his physical condition, he approached Jesus Christ. He bowed down before Jesus Christ because he was so hungry and thirsty for God. At nung tanungin siya ni Jesus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Hindi niya pinagpilitan na pagalingin siya ni Jesus. Sabi niya, Panginoon, kung gugustuhin mo, kaya mo akong pagalingin. Hindi niya sinabi, Lord, maawa ka, Lord, living dead po ako, may ketong ako. Sige na po, Lord, maawa ka, ang hirap ng sitwasyon ko, hirap na po ako. Hindi niya sinabi yun. Ang sabi niya, Lord, kung gugustuhin mo, kaya mo akong gumaling. When he was able to come near Jesus Christ, the first thing that he did was he bowed down before Jesus Christ. Why? Because he displayed that the number, even though that he had such a great need. Kailangan niya ng himala, may ketong siya. Living dead siya, wala nang kwenta yung buhay niya. Nagkaantay na lang siya ng kamatayan, may ketong. Bagamat meron siyang malaking pangangailangan. Nung lumapit siya kay Jesus Christ, hindi yun ang dala-dala niya. Ang dala niya, yung hunger and thirst niya for Jesus Christ. And when Jesus Christ saw that, miracles happened. Gumaling yung kanyang ketong. Amen. 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 Palapakan na natin ang napakalakas ng Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Ano niyo po? The atmosphere na kailangang makita ng Lord na ma-develop sa atin is the atmosphere of hunger and thirst. Amen? Ang gustong-gusto ng Lord, lumapit tayo sa Kanya. Amen? Na ang nangibabaw sa atin yung uhaw natin, yung gutom natin. Amen. Yung iba nagsisimula pa lang sa prayer, iyak na ng iyak. Humahagulhol na. Hindi na makapagsalita. Kaya hindi makapagsalita sa laki ng problema. Ano din sabi ng Bible? Romans chapter 8 verse 26-27. Hindi tayo marunong manalangin. Tinutulungan tayo ng Holy Spirit sa kahinaan natin. Hindi tayo marunong manalangin. Si Jesus, ang Holy Spirit ay nananalangin sa atin sa pamamagitan ng mga panaghoy, pag-iyak, na hindi kayang ilabas ng ating bibig. Amen? Yung pagtaghoy at pag-iyak, amen, na gusto ng Panginoon, gawin natin sa Kanyang harapan, hindi yung umiiyak at nananaghoy ka dahil ang bigat ng problema mo. Yung Romans 8:26-27 na yun, yung panaghoy, yung pag-iyak na yun, naghaling sa Holy Spirit, iyak yun ng pagnanasa na, Lord, gusto kitang maranasan pa. It was a cry. Amen. It was an expression of your deep hunger and thirst for God. Paglapit mo sa presence of God, naramdaman mo siya, minsan hindi ka na makapagsalita, iyak ka ng iyak, humahagulhul ka na lang, tulo na lang ng tulo, nagpapatira pa ka na lang, not because of the problems, not because of your needs, but because of your hunger and thirst for Him. Amen. And that is the kind of atmosphere that God wants to see in us. If you want to see God perform a miracle for us. Alam niyo po, yung hunger and thirst na ito yung nagki-create naman ng atmosphere ng worship. Nagwo-worship ka in spite of the pain. Nagwo-worship ka in spite of your very bad situation. You are worshiping God not because you are asking God for miracle. You are worshiping God simply because you are so hungry and so thirsty for Him in the midst of a great turmoil, great chaos in your life. Ang problema ho, lumalapit tayo kay Lord, ang tindi nating mag-worship kasi nasa isip natin yung problema natin. Asigasig natin lumapit kay Lord kasi may problema tayo, may pangangailangan tayo, may sakit tayo, kailangan natin ng himala. I'm not saying it's wrong. But will not give you the miracles that you are looking for. Ang tinuturo ng Bible, we should approach God in prayer, we should approach God in worship, not because of our needs, not because of our problems, not because of our worst or bad situation. We should approach God at all times, being urged by our deep hunger and thirst for God. Pag nakita ng Diyos yan, that is the kind of atmosphere that He is looking for. And miracle will come to you. Kaya nga sabi nung God inhabits the praises of His people. Amen? Pag nag-worship tayo, bumababa ang presence of God, ang tinitingnan ng Diyos doon yung uhaw at gutom natin sa Kanya. When God see
that we are approaching Him, not because of our needs, but because of our hunger and thirst for Him, bababa siya. Magugulat ka. Yung himala, nandyan na. Kaya nga sa atin, di ba? Makikita niyo po, John 15, basahin niyo po John 15:30. Ang daming dinala kay Jesus na may sakit. Anong sabi doon? Yung mga may sakit, inilagay nila sa paanan ni Jesus. Amen? The people brought a lot of sick people to Jesus Christ. At sabi po doon, they brought those sick people at the feet of Jesus Christ. Ibig sabihin, yung mga taong ito sumamba sa paanan ni Jesus. They brought that people in the atmosphere of worship. They brought those sick people to worship Jesus Christ at His feet. And they all got the miracles that they were asking Jesus Christ at that time. Kaya mga kapatid, mga magulang. Amen? Let us create that atmosphere. That atmosphere of hunger and thirst for God. That atmosphere of hunger and thirst for God that will create the atmosphere that God is looking for Him to perform really the miracles that you want Him to do for you. Number 3. Amen. Number 3. Create the atmosphere of faithful obedience and submission. The kind of atmosphere that God is looking for Him to freely and abundantly perform His miracle for us ay yung atmosphere ng faithful obedience and submission. Remember, yung kay Peter, yung first encounter niya kay Jesus Christ. Di ba? Remember that? Nung ginamit ni Jesus yung bangka niya. At pagkatapos mag-preach ni Jesus, sabi na paano kay Pedro, Pedro, ilayo mo yung lambat. Ilayo mo yung bangka sa mas malalim at ilaglag mo yung lambat. Sabi ni Pedro, ang ganda ng salita ni Pedro, Panginoon, pasensya na po kayo ha. Veterano po ako mangingisda. I know what I am saying. Sabi ni Peter, maghapon magdamag po kaming ng isda, wala po kaming nahuli. Pero dahil sinabi mo, gagawin ko. Peter was trying to tell Jesus, Lord, based on my experience, hindi ka talaga makakahuli ngayon. It's not a good season for fishing. Amen? Based on what I know, Lord, maghapon magdamag na po ako ng isda, wala akong nahuli. Pero ang ganda na sagot ni Pedro, pero Lord, kahit hindi ko po naintindihan, dahil sinabi mo, susundin ko yung sinabi mo. Peter obeyed what Jesus Christ was telling him even though he could not understand it. He let down the nets and he was shocked to see such a large number of fish that they caught na yung dalawang bangka ay lumubog sa sobrang dami ng isda na nahuli niya. Pakinggan niyo po ko number 1. Number 3. God is challenging us, create the atmosphere. He is just waiting for us. He is just waiting for His opportunity to perform His powerful and abundant miracles for us. Amen. He is more than willing to perform miracles for us. But He is waiting for us to create that atmosphere. And another atmosphere that God wanted us to create is the atmosphere of faithful obedience and submission. Ako naalala ko po yung sinabi ni Benny Hinn. Miracle is always a product of our obedience to God. Miracle is always a product of our obedience to what God is saying to us. Kaya nga sabi, ang tao hindi lang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Matthew 4:4. Ang ibig sabihin nun, gustong makita ng Lord na tayo sumusunod sa Kanya sa araw-araw na sinasabi niya sa atin, sa bawat conviction niya. Kahit doon sa mga bagay na hindi natin maintindihan, nakikita ng Lord. Pag meron siyang sinasabi sa atin, pag meron siyang kinukunbik sa atin, ginagawa natin, sinusunod natin. Amen? Kaya sabi ni Pedro, Lord, maghapon magdamag po kaming ng isda. O yung lalaking paralitiko, paralyzed yun eh. The bedridden nga eh. Hindi nga makatayo eh. Pero nito sa ni Jesus, anak, tumayo ka dyan, buhatin mo ang iyong hinihigaan at umuwi ka. Probably at first, that person could not understand what Jesus Christ was telling him. Lord, how could I?
You see my physical situation. You see my physical condition. Paralyzed nga po ako eh. He could not understand at first what Jesus Christ was saying. But because he believed God, because he loved God, he obeyed God. Even though he could not understand how he could fulfill such command of God for him. Hindi naman sinabi ni Jesus Christ, tulungan nyo ngang itayo yan. No. Sabi niya, ikaw, tumayo ka. He obeyed God on his mind. He tried to stand and he was able to stand up. Amen. He was able to carry that mat. And after a long time, he was able to walk. Bumalik siya sa normal. Why? Because Jesus saw that he was willing to obey him, even though he could not understand what Jesus Christ was telling him. Kapatid, magulang, ang miracle na nararanasan mo, hindi lang produkto yan ng pagsunod mo ngayon. Ang miracle na ginagawa ng Diyos sa atin, produkto yan ng lifestyle of obedience. Lifestyle of obedience. Amen. Diba, Galatians 5:16, walk in the Spirit of the Lord and you shall not fulfill the lust of the flesh. Walk in the Spirit of the Lord. Ibig sabihin, walk in obedience to the conviction of the Holy Spirit. Psalm 119 verse 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ibig sabihin, lifestyle of obedience. Lalong-lalo na po, pag may pangangailangan ka, lalong-lalo na mapinagdadaanan ka, katulad natin, ganito, crisis po ito. Mabigat na crisis po ito, pandemic po ito. Napakahalaga na nakikita ni Lord na naoobserbahan niya na tayo ay sumusunod sa sinasabi niya. Amen? Amen? Nagpapasakop tayo sa sinasabi niya kahit hindi natin naiintindihan, kahit yung sinasabi niya ayaw natin. Pero sumusunod pa rin tayo, nagpapasakop pa rin tayo. That is creating the atmosphere that God is looking for a miracle. Amen? Palapakan natin ng malakas. Tingnan nyo na nagpakain ng Panginoong Diyos ng 5,000. Yung mga apostol, Panginoon, sa tayo kukuha ng pagkain dito. Ano yan, pauwiin mo na po sila para makabili sila sa mga vicinity nearby. Sabi ni Jesus Christ, hindi nila kailangan pakainin nyo sila. Yun sabi ni Jesus, Lord, sa kami kukuha ng pakakain dyan. Maski yung 8 buwang sahod hindi kasya para makatikim yung mga taong yun at tiko-konti. Kasi 5,000 po yung lalaki pa lang, hindi kasama yung babae at bata. Nung nagtanong si Jesus, ilang tinapay meron ba kayo? Naniniwala ba kayo walang tinapay yung mga apostol? Meron. Naniniwala ba kayo mga tao doon, yung iba walang may dalang tinapay? Meron. Pero walang naglakas ng loob. Amen, na sumunod. Nanghihingi si Jesus. Ilang tinatatanong si Jesus, ilang tinapay meron ba kayo? Bata lang ang lumapit. 5 tinapay, 2 isda. Lord, eto po. Amen, eto po. When Jesus asked for that bread, yung bata willingly sumunod. Ibinigay niya kay Jesus. Pinag-pray ni Jesus yung pagkain at pagkasapos, pinapiraso niya sa mga apostol. Konti lang yun nasa lalagyan pero konti lang. Sabi ni Jesus, sige, pamigay niyo yan. Nung sumunod yung bata, na-challenge yung mga apostol, sumunod na rin. Binigyan lang ng tiko-konti yung basket na hawak nila, kaprasong remember, 5 lang yung tinapay na yun. Nilagyan lang ng tiko-konti. Sabi ni Jesus, pamigay niyo yan. And they obeyed. And miracle happened. Yung kaprasong tinapay na nilagay ni Jesus sa kanilang lalagyan, umapaw yun, nag-multiply. Why? Because they obeyed. Because they were inspired by the obedience and the submission of that kid who offered this 5 bread and 2 fish to Jesus Christ. O tumingin kayo sa Panginoon, mga kapatid. Create that atmosphere of obedience and submission before God. Lifestyle of obedience. Lalong-lalo na kapag ikaw may pangangailangan, lalong-lalo na kapag ikaw ay nasa crisis, develop that atmosphere of obedience. Makikita niyo po, miracles will come to you because that is the atmosphere that Jesus Christ is looking for. And lastly, you want the miracle of God? God is willing and ready to perform great miracles for you, abundant miracles for you. Gagawin ni Jesus yan. Sabi niya nga, it is the pleasure of the Father to give you the kingdom.
Willing ay sabihin, Jesus is more than willing to do. Even if He needs to release the whole power of the heavens for you, gagawin ni Jesus yan. Pero, kailangan i-develop mo muna, i-create mo muna yung atmosphere sa buhay mo that will ignite the miracles of God in your life. Number 4, the atmosphere, create the atmosphere of genuine repentance and surrender. Genuine repentance and surrender. Pag ganyan ko kapatid, si Bartimaeus, lagi ko sinasabi to, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Mark chapter 10, verse 46 to 52. Pinagbawalan siya, huwag ka maingay, huwag mong gabalain ng guro. Sabi ni Bartimaeus, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Nakuha niya attention ni Jesus Christ. Pinatawag siya ni Jesus Christ. And without Jesus Christ asking him, tinanggal niya yung kanyang balaban. Before coming to Jesus Christ, tinanggal niya yung balabal. Alam niyo po kung bakit? Kahit pinatawag siya ni Jesus, kung hindi niya tinanggal yung balabal, hindi siya uuwing nakakakita, bulag pa rin siya. Walang miracle na mangyayari sa kanya. Amen? Before coming to Jesus Christ, when Jesus Christ heard him, calling him, he voluntarily removed that veil that was on his body. Then he approached Jesus Christ. Yung veil na yun, larawan ng kasalanan. Larawan ng kamalian yun. Larawan yun ng mga practices na alam natin hindi ka lugod-lugod kay Lord. Before approaching Jesus Christ, tinanggal niya yun. Paglapit niya kay Jesus, wala na yung pwedeng makahadlang sa himala ng ating Panginoon. He created an atmosphere wherein Jesus Christ can perform a miracle. Kaya paglapit niya, inunahan siya ni Jesus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Lord, gusto ko makakita. Right then and there, nakakita siya. Why? Because Jesus Christ saw that atmosphere of repentance and surrender. Palagi ko sinasabi sa inyo, pandemic po ito, hindi ito pagsubok. Hindi tayo sinusubok ni Lord. Hindi tayo inuusin. Tinuturuan tayo ni Lord. Gusto ng Panginoon, magsaliksik tayo. Amen? Are you asking God for a miracle? Do you need a miracle right now? Gagawin ng Diyos sa iyo yan. Pero, willing ka bang tanggalin yung balabal? Willing ka bang tanggalin yung balabal na nakakasagabal na nakikita ni Jesus sa iyo? Naalala ko po yung pinuntahan namin dito sa Cavite, na ipatotoo ko na po ito. Nangyari po ito, maraming taon na rin na lumipas. Eskwelahan po ito with more, computer school po ito with more than 400 students sa Cavite po. Ano niyo po nangyari? Yung school na yun, natatakot na yung mga estudyante. Bakit po? Natatakot na sila kasi nilumalabas talaga na nagpaparamdam daw. Natatakot yung mga tao. Natatakot sila. Kasi ayaw na pumasok ng mga estudyante. May mga demonyo rin sila nakikita sa lugar. Yung kaibigan ko po si Pastor Joshua, wala akong nanonood si Pastor Joshua, nirekomenda kami. Mga taga-Samar po yun. Si Pastor Tony Gilua, mga kakilala po yun. Di pumunta po kami ito, hindi ko kilala. Dito sa Bacoor po, more than 400 students na ng tawag dito ng computer school. Di nakikwento yung asawa, bata pa yung presidente ng school eh. 29 years old lang at that time. Ngayon sabi ko, brother, papuntahin mo rito yung asawa mo. Para maganda pamilya namin kayong ipag-pray. Kasi lalo na yung asawa mo nakakakita. Sabi niya gano'n. 1 oras at kalahati na kami naghihintay, hindi bumababa yung asawa kasi yung bahay nila nasa taas eh. Aga 4th floor yung building eh. Yung bahay nila nasa itaas. Ngayon po, di ganun 1 oras at kalahati. Finally, bumaba po yung babae. Ang ganda po ng babae. Tapos ang iksi-iksi ng suot, bata pa eh. Ako sabi ko, babira naman ito. Paano ko i-deliver to, iksi ng suot? Ang iksi po ng suot talaga. Ganda pa naman ng babae. Ngayon po, pag upo sa harapan ko, nagsisimula ko pala pong kausapin, umikot yung mata. Umikot yung mata talaga, sabay bulagta. Nagwala na. Kinakausap ko pa lang po, sandali ko pa lang kausap. Siguro hindi po, wala pang exaggeration, 1 minuto ko pa lang kausap. Hindi ako makatingin eh.
Pagharap, umikot yung asawa ng pastor, nagwala na. Naku, Diyos ko. Yung opisina yung opisina ng presidente sa lamin. Sabi ko, may iskandalo kayo rito. Nakakagulo na yung mga estudyante. Takpan yung bintana. Takpan yung bintana. Nung tinakpan na po, saka ko tinira. Apo pala ni Aguinaldo, yung babae. Apo sa tuhod ni Aguinaldo. At kinukulam siya ng dalawang dati niyang manliligaw. Na binasted niya na napahiya. To make the long story short, nagulat. Na-deliver. Naku, tuwang-tuwa yung mga estudyante. Tuwang-tuwa yung presidente. Na-deliver talaga. Hindi siya makapaniwala. Nalalaki yung mata. Ito na po ang siste. After 1 week, tumawag, Pastor, yung asawa ko nakakargahan na naman. Punta na naman kami doon. Doon po namin nalaman, yung babae pa lang yun, pangalawang asawa ng presidente. Yun ang kinakasama niya, pero meron pa siyang isang asawa na inuuwian niya. Hindi na po namin diniliver. Kinausap ko yung presidente. Sabi ko ba, pare-pareho na tayo mapapagod. Di-deliver namin yan, dahil natatakot yung demonyo, lalayas uli yan. Pero pagtalikod namin, babalikan yan. Sabi ko, Brad, total tinanggap mo na ang Panginoon. Mamili ka. Sabi ko, mali, itong babaeng kinakasama mo, kawawa yan. Hindi mo yan asawa. Hindi pwedeng dalawa ang asawa mo. Bumalik ka doon sa tunay mong asawa. Sabi ko, mga magagalit, diretsahan na tayo. Kasi gusto mo ng himala? Sabi ko, masasayang lang ang himala ng Diyos. Madideliver yan, why not? Pero sayang lang yung gagawin namin. Babalik at babalikan lang yan. Kukubabawan lang uli ng demonyo, lalo lang kayo magkakagulo rito. The problem was, hindi na po tumawag uli yung asawa ng Hindi na siguro willing iwan yung kanyang dalawang asawa. Sabi ko, it's not, hindi na namin business yan, mapapagod lang kami. Sabi ko gano'n. Tingnan niyo po, nakita niya, kausap ko pa lang, 1 minuto ko pa lang kausap, umikot yung mata. Bumagsak, nagwawala na. Alam ko, kasama ko sila Sister Deli noong panahon yun. Sister Deli, hindi ako nagkakamali, Sister Deli kasama ko noong kausap ko pa lang, witness po Sister Deli rito eh. Kausap ko pa lang, nagwala na ho. Na hindi ko po hinahawakan, tinatanong ko pa lang. Bumaba na yung miracle ni Lord. Pero hindi nagtagal yung miracle ni Lord. Bumalik, bakit? Hindi ayos ang buhay. Kapatid, magulang, God is just waiting for you to create that atmosphere of miracles for your life and your family. Sa pamilya ninyo, gusto mo ng miracle? Baka may nag-live-in sa pamilya ninyo, pinapayagan mo. Hindi kayo lalapitan ng miracle. Amen? Sa pamilya ninyo, alam ninyo, may ginagawang hindi maganda. Sa loob ng bahay ninyo, nagsusugal kayo. Sa loob ng bahay ninyo, mga Christian na kayo, baka tumutungga pa rin kayo. Walang himala na magaganap sa inyo. Kung gusto nyo, tigilan nyo lahat yan. Amen? There has to be, baka sa loob ng pamilya ninyo, nanonood kayo ng mga X-rated. Amen? Nakikita, tapos gusto nyo ng himala. No miracle will happen to you. Amen? Because the atmosphere of miracles that God is looking for is the atmosphere of repentance and surrender. Like Bartimaeus, before approaching Jesus Christ, he surrendered what needed to be surrendered first. And he got his miracle. Kaya mga kapatid, magulang, in the midst of this crisis, amen? O baka may nagsusugal pa sa inyo hanggang ngayon, nagloloto pa, tumataya pa, kapatid. Walang financial miracle na darating sa iyo hanggat nagsusugal ka. Amen? Baka nagwe-wetting ka pa hanggang ngayon. Baka nag-online gambling ka. Amen? Nagtsatsaga kang pumila sa loto o baka may inuutosan ka na pumila sa loto dahil nahihiya ka, may makakita sa iyo. Amen? Nakikita ng Diyos yan. If you need a miracle, if you want a miracle o mga kabataan, baka hanggang ngayon, gumagawa kayo ng mga gumagawa na dapat mag-asawa lang ang gumagawa. O baka magkakalat-kalat yung virus na yan dahil may ginagawa kayo, mouth to mouth, nasasali ng ano yan. Diretsahan na po tayo. Amen? We are being challenged by God to create that atmosphere of miracles. And that atmosphere that God is looking for us is that atmosphere of repentance and surrender. No room for compromise. Palapakan natin ng malakas ang Diyos na buhay. Ngayon po, alam nyo po, malakas ang miracle ngayon. Bakit? Itong pandemic na ito, pinayagan ni Lord ito. Atmosphere ito for miracles para sa kanya. Merong malaking need. Ako, gustong-gusto ng Lord yan, merong malaking need. Excited siyang gumawa ng miracle.
Ginawa na ng Diyos yung part niya, pero tayo malakingin. Gawin naman natin yung part natin. Let us create that atmosphere sa buhay natin. Amen. Let us create that atmosphere sa buhay natin for Jesus Christ to perform a miracle for us. Number 1, create that atmosphere of pure and strong faith. Number 2, create that atmosphere of hunger and thirst for God. Number 3, create that atmosphere of faithful obedience and submission. And number 4, create that atmosphere of genuine repentance and surrender. Amen? Pinadala ng Diyos ang kanyang anak. Miracle yun. Nung binuhay niya ang kanyang anak, that was the greatest miracle of God. Indicating that God is willing to do any miracle that you need as long as He sees the right kind of atmosphere that He wants to see in your life. Amen. Palapakan na natin ang malakas ng Diyos na buhay. Hallelujah. Taas nga po natin ang ating dalawang kamay sa oras na ito. Oh, napakabuti ng Lord. Ito na naman pong anointing dumadaloy na naman. Sige kapatid, just close your eyes. Just raise your hands before the living God. Lalo na kung may sakit ka. You are in need of miracle today. O lalo na kapatid, baka may COVID ka. Maaring hindi ka pa nasaswab. Pero nararamdaman mo, wala ka ng pang-amoy, wala ka ng panglasa. Tinatrangkaso ka na kapatid. Amen? Amen? Ngayon na kapatid, sige. Just raise up your hands. O meron kang sakit na grabe. O meron kang malaking problema sa pamilya mo kapatid. This is the time for you to experience the miracles of God. Amen? God is just waiting for you to create that atmosphere in your life wherein He can come and perform His great miracles in behalf of you. Come on, just worship the living God. Hallelujah. Come on, create that atmosphere of hunger and thirst. Create that atmosphere of strong faith. Create that atmosphere of obedience and submission. Create that atmosphere of repentance and surrender in your life. Come on, just worship God. Kapatid, sa oras na ito, nakukumbiktahan lang ako. The anointing is flowing sa iyong kinalalagyan. Nararamdaman ko yung iba po umiiyak. Yung iba humahagulhol. You're experiencing the power of God right now. Yung iba sa inyo umiiyak sa oras na ito, nakukumbiktahan kayo. Merong iba sa inyo humahawak na sa inyong puso. Kinukurot nyo ang inyong puso because of the conviction you are receiving from the Holy Spirit right now. Kapatid, sa oras na ito, sige, under the anointing of God, sige, repent. Mag-repent muna tayo kay Lord. Katulad ni Bartimaeus, hubarin muna natin ang balabal ng kasalanan at maling gawain. Amen? God is willing to perform a miracle for you. But God wanted you to remove that veil of sin and wrong practices first. Sige kapatid, repent. Repent for yourself and repent in behalf of your family. Hallelujah. Hallelujah. Rabakakashanda, rabakakashande. Kura makasaka, kakakakarala, hallelujah. 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 Rubakara makakasuka, karabakakara yandarala rabakakande. Hallelujah. Sige kapatid, repent. Repent right now. Repent. Sige, umiyak ka kapatid, umiyak ka. Nararamdaman ko yung iba na di-deliver. Sige po Lord, as your people repent, so God, I pray for the anointing of deliverance to flow in Jesus' name now. In Jesus' name. I lose the anointing, the fire of deliverance in Jesus' name now. Sige kapatid, merong automatic deliverance na nagaganap ngayon. Continue to repent and remove that veil that can hinder the flow of the miracles of God in your life. Rabakakashika, rabakusakarabakanda, rambakasakadakara, yandarala rabakakande. Sige kapatid, dumadalo yung anointing, dumadalo yung anointing. Sa oras na ito, taas mo dalawang kamay mo. Taas mo dalawang kamay mo kapatid, huwag kang mahiya. Rabakakashande. Amang banal, sa pangalan ng Panginoong Hesus, we thank you for your word. We thank you for your message, oh God. Panginoon, we thank you. You make us know that you are willing to perform miracles for us. That you allow this
these circumstances, my Lord, this pandemic, because you are creating an atmosphere wherein you can create great miracles for your people, O God. Panginoon, dalangin ko po, Lord, tulungan mo kami by your grace, tulungan mo kami by the power of your word and by the power of your Holy Spirit to create that atmosphere of miracles that you are looking for in every one of us, O God. Lord, tulungan mo kaming ma-develop yung atmosphere of miracles na yan sa buhay namin, that we may continue to experience your great miracles, ano man ang sitwasyon, ano man ang pinagdadaanan namin, Lord, sa aming buhay, in Jesus' name. Sige kapatid, taas ang dalawang kamay. I can feel the anointing of the Holy Spirit right now. I can feel the flow of the anointing of miracles in your life, in Jesus' name. Sige kapatid, feel the anointing. Receive the anointing of miracles. Receive the anointing of miracles, kapatid. Ulitin ko, hindi ito hawak mo ang iyong kamay sa screen ng iyong cellphone o ng iyong television. Amen. Hindi, ito'y kay Lord, hindi yung kamay ko. No, this is just the way of God. Sige kapatid, by the grace of God, itapat mo sa kamay ko in Jesus' name that the kingdom anointing is flowing. Receive your miracles right now. Receive the seed of miracles right now. Receive the anointing for miracles right now in Jesus' name. Receive right now. Receive right now. May himala na nagaganap ngayon. May mga sakit na gumagaling ngayon. Actually, may nadideliver. Meron ako nakikita nagsusukahan. In Jesus' name. Receive your miracles. Receive your miracles. Meron may sakit sa tuhod, pinagagaling ng Panginoon. Receive your healing right now. Receive your healing right now. May mga tao rito sumasakit ang ulo. Ilang araw na sumasakit ang ulo. Receive your healing right now. Receive your healing right now. May mga babae rito, may sakit ka sa matres, may problema ka sa matres. Receive your healing right now. Receive your healing right now. Yung mga kapatid na may sintomas ng COVID, sige, patong nyo lang ang kamay ninyo sa kamay na yan. Sige, in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Lahat ng merong sintomas ng COVID, yung nawawala ng panglasa, paulit-ulit ang lagnat, napakataas ng lagnat, sinisipon ng tuloy-tuloy, sa pangalan ni Jesus, inuutosan ko kayo, go in Jesus' name. Demonic spirit of COVID, right now, go in Jesus' name. Lord, ang mga taong yan, ikaw po nakakakilala, patong mo sa kanilang mapagpala mong kamay, I let loose your miraculous healing touch upon them in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sige kapatid, tanggalin mo na yung kamay sa iyong screen at you can feel the anointing, the deposit of the flow of God's miracles in your life. In Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat po, Ama. We thank you. We glorify you. We honor you, O God. Indeed, you are the Almighty God, the Creator of the heavens and the earth. Amen. Nothing is too difficult for you according to you, my Lord. And we thank you for you love your people. And we thank you for you are so generous in providing miracles for the needs of your people, O God. Maraming salamat po. We thank you for this anointing. Cover every one of us with your precious blood and protect us by the power of your great name. Salamat po, Lord, sa mga patotoo ng kagalingan at himala na naranasan po namin sa umagang ito. Salamat po, Ama, in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Palakpakan na natin ang malakas ang Diyos na buhay. Glory to God. Magandang tanghali sa ating lahat. Bukas, may Bible study ulit tayo, alas 12 ng tanghali. Hanggat gusto ni Lord na mag-live streaming tayo, magla-live streaming tayo. Pag-pray nyo lang akong patuloy para i-supply ng mensahe ay magtuloy-tuloy po. Isipin nyo, 4 na buwan na ako nagtuturo sa inyo araw-araw po. But God is so good. Siya yung supplier, siya yung pinagmumuna ng lahat ng mensahe. Amen? Pagpalain tayong lahat ng sobra-sobra ni Lord. Ini-encourage ko po kayo, magpadala po kayo ng mensahe sa THSCI or sa akin po. Pwede po pagkapatotoo, pwede po sa akin ng mga patotoo po ng himala at kagalingan at kapangyarihan na naranasan nyo kay Lord through our live streaming for the glory of His wonderful name.
Pagpalain tayong lahat ni Lord ng sobra-sobra. Magandang tanghali po sa ating lahat. Shalom, shalom, shalom.